introduction. As I introduce them, they can say hi, good evening to everyone. Then, to turn over to kay Ochi. Ito kay Kuya. Joining us tonight is our writer for the Best Picture Edward, writer edition ng Iwan Original Series na Frankfurt, and currently writing for ang Humilani Nino, also of Nino Nina, John Bedia. Fresh from his Cinemalaya hit, also of Busan International Film Festival exhibit film The Hearing, also the director of the current acclaimed hit of Piolo Pascual, Pamilya Sagrada of ABS-CBN, Director Lawrence Mardo. Ang Manu Gower, ang executive producer ng project announcement na for this movie. Kilala ng lahat and no need for further introduction, si Mr. Oji Diaz. Executive producer. Marami na po siyang nilabasan, East to the Heart, Lilith Matias, Recorded Law, Stolen Life of Pakalingalman, ang aming dear child wonder for this movie project, Johara Asayo. Ayaw ka nila. An upcoming actress who has appeared on projects like Last Full Show, Once Upon a Time, Paglaban Mo, maalaala mo ba yan, General's Daughter, Tina Pineda. A theater and independent film actress and host, she was part of the international production Almost Paradise. Her recent project include a Japanese film, Dito, a Japanese boxing film, featuring Filipino cast members Juan Confiado, Buboy Villar, and Rubiloso. The film is currently enjoying its theatrical release in Japan. Miss Leslie Lina. Also another great actor from his generation, from Pamilya Sagrado, Ironheart, Dharma, and the recent release, Mujigay, Mr. Richard Kwan. From the Essential Truths of the Lake, a Love DS film, and CBS series hits Dirty Linen, The Broken Marriage Vow, and currently nasa Batang Quiapo, of course, is si Tita Susan Africa. And last but not the least, after 2 years, from Dirty Linen, from acclaimed hits also from Dreamscape, Dirty Linen, and The Broken Marriage Vow, also from the Netflix hit Keys to the Heart. Let's welcome back Zanjo Marino. And to make the project announcement, of course, our executive producer, Oji Diaz. Maraming salamat, Ethel. Ethel Richard Kwan. Sabi mo Richard Go. Ay, sorry! Sorry, Richard Kwan. Nilamnam naman ni Richard Kwan. Oo, hindi ako kinulit, pero sorry for that. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagdala, mga kaibigan, sa vlogging, sa pagsusulat. At formally po ay ina-announce namin yung pagsisimula ng proyekto na talagang inawitan namin si Zanjo para tanggapin niya. Kasi manggagaling sa kanya, kung tatanong mo si Zanjo, saka pa lang kami magka-casting. Ganun kailangan namin yung pag-oo ni Zanjo. Kaya nung umuo siya, doon na kami nag-casting. Kaya kung mapapansin ninyo, isa silang pamilya dito. Kaya halos kinuha namin yung mga kahawig ni Zanjo. So, mula sa kanyang mother na si Miss Susan Africa, ang gumanap din nga nanay sa aking life story sa MMK. Siyempre si Leslie, ayan, ang ate ni Zanjo. Si Richard Kwan, ang pinakapanganay sa lahat. Ang anak niya, si Johara. Yung bunsong anak naman ay si Kylie, ay si Kina Pineda. At ang gumaganap na ama ay si Noni Buecamino. At ang title po ng pelikulang ito ay How to Get Away
from my toxic family. So, title pa lang medyo maintriga na, medyo curious na tayo lahat kung sino toxic? Bakit naging toxic? Gusto ko muna magpasalamat sa kanila, sa lahat. Siyempre aming ang kapitan ng pelikulang ito, walang iba kundi si Direk Lau Fajardo. Direk, maraming salamat sa pagtanggap mo dito sa pelikula. Talagang hindi siya tumanggap na ibang proyekto kasi medyo lahat sila immerse dito sa pelikulang ito. At ako'y natutuwa dahil alam niyo sila, lahat nag-workshop. Lahat sila nag-workshop. Kaya hiyang-hiya ako kay Tita Susan, kay Z. Pero sila ang humiling na mag-workshop kasi gusto nila mag-immerse talaga sa character. Kaya nakakatuwa sila. Hindi nila to minamani, kundi kinakarir. Kaya gusto ko silang sabitan ng medalya kasi lahat sila talaga very cooperative. Walang paniba. Hindi ko alam kung baka natatakot sila sa akin. Maiba lang ko sila medyo. Ayan. Pero syempre, ako, yung OGD Productions, yun po yung executive producer nito. At baka iniisip nyo, pera ko lang to. Hindi po. Pera po ng mga kaibigan ko na ako lang po ang mukha ng kanilang mga pera. So, ako po yung mukhang pera. Joke lang. So, ayun po. Kaya maraming salamat po sa pagdalo. Talagang yung iba nagde-deadline pa rito, no? Si Jun Laning, si Ian, si Salve. Thank you so much. Talagang hindi kayo pumunta yata ng opisina para dito, no? Para pataas yata ang expectation nyo today. Kaya kung meron mo tayong mga ipopost sa SOCMED, paki-hashtag na lang po yung hashtag how to get away from my toxic family. Thank you po. At since wala naman ho kaming budget, ako na rin ho ang magpapasa ng hire kung meron kayo gustong itanong. Ibabalik ko po yung dati kong trabaho kasi wala ho kaming budget para dun sa ano. Ako rin, di ba? Ako rin naharang. Ayan, kung meron kayong gustong itanong, pero pababatiin muna natin ang ating mga kasama dito. From Kina, bumati ka sa kanila, anak. Hello po, good evening. Hello po sa ating lahat, good evening po. I am Kina Pineda po, 20 years old, and ang role ko po dito ay ang bunsong kapatid po ni Kuya Zanjo. Yan po, as Kylie po. Thank you po. Si Johara. Hello po, magandang gabi po. Salamat po sa pagpunta dito. Ako po si Johara Asayo at ang pangalan ko po dito ay si Jingjing. And ayun po, anak ko po ni Mr. Richard. Hi, good evening. I'm playing Domingo Jr., Kuya de Dios, Kuya character ni Sanjo. Hi, good evening. I'm Lawrence Fajardo. I'm the captain of the ship. Well, first of all, thank you so much for pagpunta niyo dito. Thank you so much, Sir Oji, for this opportunity na makatrabaho. Ikaw. Siyempre, sa mga galing natin na mga cast. Thank you so much for believing in this project. Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Una-una, maraming salamat po sa time na binigay niyo ngayong gabi. Masaya ako na nakita ko ulit yung mga kaibigan natin sa media na matagal natin nakatrabaho at sa mga hindi ko po na-meet. Nice to meet you. Ayun, excited ako sa project na to. After ng siguro mga almost 2 years, hindi ako tumanggap ng trabaho. Ito yung isa sa projects na natitanggap ko dahil alam kong ito yung isa sa mga hinahanap ko matagal na, yung mga ganitong klaseng concept, mga ganitong klaseng storya. Ipapasalamat ako kay Paring Ogie dahil ako yung naisip niya para gumanap dun sa isang character.
gagawin ko naman ang lahat para mag-work at mapaganda itong storya para sa mga manunood at siguradong maraming makaka-relate, maraming makaka-inspire sa bawat character, hindi lang sa akin, kumbaga sa nanay ko, sa kapatid ko, sa pamilya, sa lahat. Sisiguraduhin namin na hindi masasayang at mabibigyan namin ngayon ng isang magandang story. Good evening everyone. Thank you so much for being here with us. Excited po ako dito sa project na ito dahil magiging anak ko po ulit si Sanjo after broken marriage. Wow! Thank you, Oji, for inviting me. Thank you for masisipag na lahat ng mga kasama namin dito. Si Miss Ethel Espiritu, si Carla Pagbin, nakakagaling lang po namin sa workshop today. Thank you very much. Excited po kami lahat for this. Hello po, good evening sa inyo lahat. Ako si Leslie Lina. Sobra akong excited na makasama sa proyektong ito. I play Mary Grace, the second daughter of my mom, Aurora, and the older sister, the ate of Sanjo. And sobrang excited kami kagagaling namin sa workshop at sobrang nag-look forward kami na ibahagi ang kwento ng pamilyang ito sa inyo. Lastly po, ako si John Bidilla, writer ng film. Excited ako for the film. Naniniwala ako sa concept. Sir Oji, thank you for the story. At Miss Ethel for the opportunity as well. And to the cast, yay! This is it. Thank you po sa lahat. Kaya masyado silang proud sa pelikulang ito dahil alam nila makaka-relate ang bawat pamilya makakapanood nito. Ito na po, pinubuksan na po natin ang ating open forum, yung ating Q&A. Sino pong gustong magtanong? Pwede naman magtanong, no? Kahit nagde-deadline si June. Totoo ba yung tatanong ka? June. Hello. Yes, good evening. Thank you. Congrats pare ha. Salamat pare. Oo. Talagang una nila napansin yung bold, naka-bold yung pangalan mo. Oo, nahiya ako. At least hindi ako nakahubad. Naka-bold lang yung letters. Pero ito ang bongga ng casting, no? Sanjo, sabi mo nga, 2 years ago ka pa, muling gumawa ng project. We were expecting kasi, nung una, syempre, sinasabi na yung gagawin mo nang mapagod si kamatayan, parang ha? Oo, with Daniel Padilla, di ba? Pero eto, exciting din itong project na to. Binasa mo muna yung script or hindi ka nakatanggi because of Ogie? Umuo ka na lang. Nung tinawagan ako for pitching, pumunta ako sa nag-meet ako para i-explain yung character story. And then right after namin pag-usapan yung character story, right after that, nag-yes na ako. Wala pang script, wala pa lahat yung... Kasi nga, ang pwedeng mangyari, hindi mo nila open pressure. Sabi nila, kung kailan ako ready, pag-usapan, and then sumagot ako kasi sa akin nga parang manggagaling kung sino yung mga magiging ibang cast. Kasi kung kamukha ko, para hawin, para talagang believable na kung pamilya kami. Kaya naman, ang dali lang nila nakakuha kasi sobrang pinali na yung tsura ko. Ayun, sobrang ako natutuwa, na-excite kasi nga magiging challenging ito para sa akin dahil pinag-uusapan dito ang bawat generations natin. Yung generation ko, generation ni Kuya, yung Gen Z, tapos yun, kaya maraming mga karelate, kaya ako humiling din ng workshop, hindi dahil para maalala ko yung mga kailangan kong gawin dahil sa tagal ko ng di umaate. Kumbaga, para maging mas madali yung attack at saka bonding ng family kasi dapat talaga mukha kaming pamilya dito. At natutuwa ako na ang casting namin ito talagang pinag-isipan. Kasi para sa akin, casting talagang pinaka-importante bago kung bumuo ng isang pelikula. At sinulat nila yung storya
klase kung sino yung mga cast na nakuha nila. So, kaya ang sarap gumawa ng isang project na pinaghandaan, pinag-isipan, at yung alam mong lahat ng kasali is talagang bibigay yung puso doon at tulong-tulong doon gagawin para mapaganda. Actually, nung nabasa ko yung script, medyo, siguro sa tagal ko lang din nakabasa ng mga script, medyo nagkaroon ako ng parang nag-alangan ako dahil hindi ko siya makuha ng ganong kalayo. So, nagsabi ako sa mga ko na tinanggap ko na to yung project na to, tapos ito na yung script. So, paano ko to gagawin? Kaya humiling ako talaga ng workshop para mas maliwanagan ako, mas maging deep yung bawat situation. And then after yung workshop, pagkita ko pala ng first scene, wala mga dialogue, ang lalim na agad yung scene. Kahit gano'n. So, sobra akong excited tuloy itong pelikula. Excited din ako na makita nyo kung sakaling kakaroon kayo ng time. Yun. Anong genre? Family drama. Family drama talaga. Ng typical Pinoy middle class na galing ako ng bansa. Of the way. Of course, in real life, alam namin, lalo na yung hindi toxic. Sige ko, may dala-dala ko siya. Kasi kilala namin si Mia, sila Jojo sana sa Sylvia. Pero in real life, may mga alam kang yung ganito na pwede mong pag-ubutan na may mga kakilala ka na di share yung mga problems nila with their toxic family. Actually, marami. Unang-una, sa pagiging middle child pa lang, ako pa lang nakaka-relate na doon. Dahil middle child ako. Maraming mga ganang klaseng pamilya na makaka-relate kasi lalo na yung generation ko na millennial, matitiisin tayo yung mga millennial. Diba? So, kung sino mga nakaka-relate, tayo yung mga generation na matiisin, na mabilis makarecover, hindi pa reklamo, yung ganong ugali. Tapos biglang sasamahan mo ng mga ibang klaseng ugali ng mga bawat generations. So, doon nagka-clash. Well, sa Pilipinas naman, actually sa atin, sa mga Pinoy, nandyan talaga yung pagiging kapag-alaga, diba? Yung pagiging mabait sa mga tao, na kahit wala na nga tayo, pag may bisita tayo, kaya tayo ng paraan para meron tayo may handa. Alam mo lang, yung mga ganun lasang typical na gaya. Yeah, thank you. Si Miss Susan Alvin, siyempre, you're playing the mother. Yes. Siyempre, ikaw, kilala ka, iba't ibang klaseng Mara Clara days pala, ng Boga, ikaw yung nanay, even naman sa FPJ's Batang Campo, diba? Nanay ka ni Labi, diba? Anong klaseng magiging atake mo dito? Ako po ang layo ng family. Ako po yung nanay na controlling everybody. Na ayokong walang sumusunod sa akin. Ang kumbaga sabi na nila, Miss Cara, akong alpha A, mother. So, ako nag-hold the family together dahil wala na akong asawa. Pero napaka-ganda po ng character siya. Kasi kahit na nag-aaway-aaway kami, underneath all of that, we love each other very much. Alam mo, ang bongga mo, Miss Susan, parang hindi ka tumatanda. What's your secret? Kasi tinitignan ko parang, talagang yung parang itsura mo dati, hanggang ngayon parang talagang sobrang maalala. Siguro, positive attitude ko sa buhay, huwag masyadong magsiseryoso sa mga problema. Kasi lahat naman po tayo dumadaan sa problema. It's how you deal with it, I guess. Will reflect in your face. Kailangan po natin positive, na challenge na niyan dadaan naman. Pero congratulations. Pag-ubusing sound mo. Walang budget for budget. Napindot mo yan yung bilog, Mars. Kasi medyo nilalayo ko. Parang yung something. Ninyo,
kasi. Pero yun nga baka nabasa ko. Kaya medyo malayo. Pero congratulations sa binibigay mo, Susan, up to now. Kasi you're still with FPJ's Batang Quiapo, di ba? Talagang bongga kayo feminine doon. Pero yan, thank you. Yan, pare, anong klaseng producer ka naman since you're the producer of this movie? Although yung mga kasosyo ka, di ba? Siyempre, lalo na pag may kasosyo, kailangan mag-equip, di ba? Siyempre, anong klase ka? Is what, kumbaga, todo-todo ka? Or kailangan, ayaw mo mag-produce, hindi ko mag-video mo yung producers. Kuripot, gano'n? Ikaw may mga ganun producers ka. Na kuripot? Ikaw, anong klase? Basta budgeted kami, June. Hindi. Ano naman, in fairness naman sa mga sakas, ano naman sila. Alam mo yun, kahit sila gustong tumulong sa industriya, kaya nakakatuwa na very reasonable naman. Tsaka, imagine mo yung dedikasyon nila rito para sila pa yung humiling ng workshop. Para lang, alam mo yun, yung atake nila rito na iba, hindi si Susan Africa sa Batang Quiapo, hindi si sa Broken Marriage, tapos nun sa 30 Linen. Di ba lahat sila nakikiko-operate? Kaya imagine mo kung iba yan, ako, baka nakakwenta na yan, pati workshop may bayan. Sila hindi, talagang mahal lang nila yung kanilang craft. Sa OGDS workshop sila? Doon ginawa, pero hindi akong nag-workshop. So hindi ka naningilang for nag-workshop? Hindi. Hindi ka naningilang din? Naningilang? May bahay na workshop. Hindi kaya nga doon na namin ginanap kasi kung sa iba pa kami mag-workshop, per hour yun sa amin. Pero, diba? ganda na sinabi mo, for the industry, kaya talaga. Oo. So, nagpatawad na kagad sila bago naman sila pag-aari? Hindi, tumingin din sila sa friendship. May pangako naman ako sa kanila eh. Gigess ko sila sa vlog ko. Joke lang. Hindi. Ano naman sila, ewan ko, hindi naging issue no Ethel, hindi naging issue yung TF. Hindi, kasi they all love the project. Alam niyo, ang kwento kasi nito, isang pamilya na ang middle child, siya lagi yung kawawa, siya yung kumikita. Yung pagdating niya dun sa si Ethel, ikaw magkwento, baka mapasobra, Hindi. Napakadali on my part as the producer. Tumayo ka kasi nahihirapan ng mga camera, Ethel. Nag-lipstick ka pa naman ng Christian Dior. Agala ni Tita Cory yan. Hindi. Kwento ko lang how I will use the word easy for me to talk to each one of them and their managers for this project. Dream kasi ni OG maging movie producer. So when he called me in June this year lang, sabi niya, tulungan mo naman ako, gusto ko mag-produce ng movie. Sige, why not? Then later I found out na dream pala niya maging movie producer. So every time kinakausap ko sila isa-isa, sabi ko, let's also help first-time startup producers like OG Diaz na gusto magkaroon ng contribution sa industriya. Alam mo yun, he was the first one we talked with. And everyone else, Richard Juan, Direk Lau, even Direk Lau and John. Lahat sila napakadali because alam namin yung goal at yung hangarin ni OG na makatulong at maging part ng industriya. This time sa movie producer. So napakadali nilang kinausap lahat. Secondary yung talent. First yung maging part ng magandang project na family drama. Kwento ba? Kwento mo yung kasi para may idea sila kung bakit ba nila ito tinanggap, bakit hindi sila tumingin sa PF, kundi sa project, bakit sila nag-workshop, bakit ganun nila ka-love at gusto nila mag-immerse sa project. It's a family drama of this generation. Why do we say that? Because
lahat tayo may issue sa pamilya, lahat tayo may kwento sa pamilya. Nagkataon yung every member of the family represents a generation. Si Tita Susan is a boomer, si Richard sa Gen X, si Zanjo is a millennial, si Leslie is millennial, I don't know, millennial ano? Yes. Si Kina is Gen Z, and si Johara, who happens to be Richard's daughter, is already alpha generation. So, sa lahat ng issues natin sa pamilya, kung mapapansin nyo, iba-iba na take natin bilang miyembro. Kasi iba-ibang generation ang pinagagalingan natin. So, it may seem to you like it's a regular family drama at makikita nyo yung sarili nyo at makaka-relate kayo dun sa mga roles that they're playing. But one thing that will strike you is, iba-iba pala tayo ng take. Hindi tayo pare-pareho. So, that's what's going to be unique with this material. Diba, Direct John? Ibibigay ko rin kay Direct Lawrence at kay John to further explain kung ano yung sinasabi ko, Direct. John. John, ikaw yung writer. Hello po. Susugan ko lang po yung kwento ni Miss Ina. Yes, this is a family drama, but it's about a modern Filipino family. Kasi po, may papakita natin na every generation, within every generation may conflict. At yun ang mga, kumbaga yung little tremors that cause a family to slowly decay. Na minsan ang problema, hindi natin sinasadya, pero ang conflict is within ourselves, as members of the family and as individuals. So yung movie, parang puro manifestations ng mga character. Very behavioral in a way because kung ano yung reaction natin in a certain situation or event, no? Nagmamatter yan kung ano yung belief ng isang parent. And culturally, more, so parang smorgasbord na yun na magiging parang issue na lahat every time kapag nagsalita ng isang matriarch. No? And very Pinoy because ang decision making sometimes nagmamatter kung ano ka ngayon, kung ano yung issue mo sa present. So it's a family drama na ang thesis would be titingnan natin yung values ng mga character na to sa context ng pagiging Pinoy, the toxic environment in Luzon. Thank you, pare. Okay na. Thank you, pare. Miss Edel, ang sosyal na pare, si Edel talaga. Si Edel na creative din. Piling ko, siya pinakamahal dito. Si Edel. June, alam mo naman, we've known, si Oji and I, we've known each other since early 1990s. Showbiz Lingo pa lang. 92. Nung nagtatrabaho kami sa Showbiz Lingo. Sige ka, maniniwala ka tayo yung team song. Showbiz Lingo na, Showbiz Lingo na. Hindi mo siya pasok ko. You don't say no to friends. So, pag tinatawagan ka, sinasabi, at least hindi na ako hiningan lang, ano, di ba? Chismis para mag-blind item. Alam naman na hindi ko siya bibigyan. So, sabi niya, tulungan mo naman ako, gusto ko mag-produce ng movie. Palagi yung tumatawag pag may lumalapit sa kanya, mga gusto mag-invest for a movie. And tama yung sinabi niya, I don't want to get into something, na hindi ko naman alam kung anong movie production. Marami lumalapit sa kanya, gusto mag-produce ng movie. Kaya sa kanya ako lumapit, para hindi tayo maloko. Oo naman. Yun. Marami lumalapit sa kanya, mga retired. Tsaka yung mga nangungutang, lumalapit. Hindi pa ka lang magpapag. Sa mga Nakakawal ba nun sa actor na? Sa actor na nagtatago? Sino? Sabi ko lang tanong ka rin sa actor na nagtatago. Joke. Hindi niya po inutakan. Hindi ka nag-invest ako. Si Ethel yata nag-invest eh. Hindi ko kilala kung sino yung blind item. Sabi mo sa akin, alam mo, si Oji, sorry. Hirap niya, kunyari may blind item siya, sawagan ko siya.
sabihin niya sa akin, manood ka, sayang din yung isang view mo. Sabi ko, corny naman ito, ayaw sabihin ko sino yung blind item. Ganun siya pagkawaran. Alam niya yun. So hindi rin siya makikinig sa akin ng blind item. It's not only that. So anyway, hindi naman tungkol sa blind item yung pelikula. Pero parang with that, thank you, Joe. Parang big production talaga. Bago pa lang may announcement na bago po. Oo. Alam mo, gusto ko lang mailagdag si Z, kinausap namin. Tapos, gusto ni Z, bigyan ng pagkakataon yung mga taga-teatro. Sabi niya, okay lang kahit hindi masyadong mga artista. Basta mahusay umarte. Kaya naman, pinagmamalaki ko na napaka-uhusay nilang umarte. Talagang workshop pa lang, bigay na bigay na. Kaya, nakakatuwa itong cast na to talagang sinunod namin sa mukha ni Z para makakamukha sila lahat. Pero eto pare, magtatanong din daw si Salve Asis. Salve Asis. Binubulungan niya ako. Dito sa mga sige na, tanong ka pa nila. Alam mo si Salve sa lahat ng editor. Tsaka nakakatuwa yung mga tinatanong nyo tungkol sa movie talaga. Hindi. Gusto mo tanong kami kay Salve ng iba? Kailan kayo mag-start ng shooting? Tapos, anong start? May timeline kayo? Can you start with playing or screen ba or sa screen? Ako na ba sasagot, Ethel? Okay, so ito po ay ang target play date namin po ay January 22. Yes, next year po. Opo. At magsisimula na yung shooting sa Monday, November 11. At exclusive po sa SM Cinemas. So, may mga ganun na ngayon para hindi na masyadong, kasi pag pinadistribute mo pa sa iba, baka mag-away lang kayo. So, dumiretso kami sa SM. So, SM will help us spread the news by showing the 30-second teaser during the MMFF. So, as a producer, after this, may mga plans? Yes, may mga plans ako like tomatoes, kangkong, depende. Meron naman akong grupo ng mga kung gusto pa nila. Alam mo, sa totoo lang, di ba? Alam naman natin yan. Sa 10 pelikulang pinalalabas, swerte na yung 3, 4, humamig sa takilya. Diba? Pero kung mapapansin natin, yung iba talagang pa rin, sumusugal, tumutulong pa rin sa industriya. Kasi, syempre, at the end of the day, ayaw pa rin natin mamatay yung industry. Lalo na gusto natin itulak lahat ng mga manonood para literal na pumunta ng sinihan para manood. Itong pelikulang ito ay makaka-relate. Ikaw bilang anak, ikaw bilang nanay, ikaw bilang tatay, makaka-relate ka dito kung, ay, ako yan. Oh my God, ako yan ang bata. Yung ganon. Tapos, ang dami pang revelation dito sa movie. Kaya, tuwan-tuwa yung buong cast dahil first time yun na makakilala na si Tita Susan, siya dapat magkwento dahil siya veterano na yan sa industriya. Alam niyo po, kung may movie na pag tinanong ninyo, may kontrabida ba dito? Ang masasabi namin, ito isang pelikula walang kontrabida. At si Direk Lau po ang mag-elaborate on that. Sino po ang talagang kontrabida ng movie dito? Yeah, actually, it's the situation ng bida. Yung nga yung sinabi ko kanina, really depends kung ano ka current situation mo. So, is it emotional, mental, or economics? So, the kontrabida would be the values of the generation. Kung ano yung pinagpaniwalaan, anong kinagisnan, or is it working sa generation ito? So, yun ang kontrabida dito.
So it also interesting din dito because we will discuss or titingnan natin how Filipinos react in this kind of situation. Yeah. Sa context ng Didios family. Thank you. Ito si Virgil. Sino raw yung bida at kontrabida dito. So, siya nagsimula na wala raw kontrabida dito. So, at sa'yo? Nag-agree ako doon na hindi sa character. Hindi character yung bida at kontrabida. Yung sitwasyon na nangyari dun sa buong pamilya. Kaya lumabas yung mga ganung klaseng ugali, ganun lumabas yung mga desisyon na pwedeng makasakit, pwedeng maging problema, at kung paano yung aayusin ng isang buong pamilya ng sama-sama. Yung sitwasyon sa buhay, siguro pinaka-kontrabida dito is ang kahirapan. Ang kahirapan na binibigay sa bawat pamilya sa lipunan. Yung kontrabida dito sa Pilipinas. Yung ito bang na how to get away from my toxic family, parang inspired me sa how to make millions before that guys. As in SM Cinemas kami, parang ano yung style. Yes, sagutin mo muna, may sunod akong tanong. Okay. So, yung How to Make Millions Before Gramatize, napanood din namin yun. Pero, kung inspirasyon, yes, nag-inspirasyon natin siya. Pero iba mo yung kwento nito. So, ako lang nakaisip na gawin siyang how to get away from my toxic family, na nakakatuwa kasi kausap ko pa yung MTRCB chairman, si Lala Soto, at siya pa yung nag-suggest kung paano ilalagay yung toxic sa pelikula. So, yung isisingit lang daw yung toxic, tapos family. So, excited din si Chairman Lala dun sa movie. Kasi pag family drama, director, merong dadagdag si Sir Jan. Pag family drama, kasi meron talagang toxic sa story, sa family. Meron talagang may toxicity na nangyayari sa storya. So, ano yung kaibahan nito? Doon hindi masyado yata nailatag yung kwento. Sino ang bida, sino yung nagsasabing, sino yung gusto mag-get away sa kanyang toxic family, si Sanjo ba to? Ano yung kaibahan nito sa mga typical na mga family drama natin? Ang dami natin mga ginawang mga napapanood na family drama na meron talagang toxic na sa story, di ba? Na character. Sa POV to ni Sancho. Okay. So everything mapapanood natin is about Sancho. And paano ni Sancho as the winner, Sancho as the provider, no? And paano siya mag-react sa mga tao na in a way hindi ko pa emotionally, ang hirap kasi kapag sasabihin ko ngayon na pupunta, kung saan kami pupunta because hindi pa namin nasisimulan. Very interesting yung character because may gray area din kasi sometimes, no? Na ayaw ko rin pumunta doon na maging righteous yung character because ito yung sa tingin niya, no? So, gusto ko rin pumunta titingnan natin, dapat dig deeper tayo ang emotion niya as the provider, kung anong relationship between niya sa parents niya, sa family niya, and of course sa mga distant relatives. At saka yung atake mo direct na hindi sana nega natin. Of course, kasi ayaw natin i-generalize na mali ito, mali yan. Because unfair naman yun. Mas gusto namin titingnan na anong mga reason behind
in a way, nasa totoong buhay. So kasi, gusto lang namin maging balance din. Hindi lang naman very interesting na title because at the end of the day, yung character, parang kwento na kasi, sorry. May parang yung spoiler. Parang yung spoiler. Pero gusto ko lang namin makita yung Sanjo as the hero, kung paano siya maging self-destruct in a way, or self-destruction, or self-preservation. Yung gano'n. So yun yung drama ng character dito. Sa character ni Sanjo. Parang lalim na din. Let's set the message. Kasi model ko lang din. Yung sabi nyo na yung difference from the usual. Na family drama. Siguro it's more of the attacking ng script at sa direction. Of course, attacking ng characters. Kasi ito, tahimik. But it doesn't mean that if the family is quiet, there's no conflict. So dun tayo uhugot na minsan diba sa kasabihan, silent waters run. Pero later on, sumasabog. Yes. Diba? Unti-unting pagsabog. Naiipon. Yes. Unti-unting pagsabog, minsan, ng character ko minsan. Yun po yung aabangan natin. Kasi, diba, sa Pilipina, pinganan na si Sanjo, ang mataisip talaga yung Gen Z. Ang tanong dito, hanggang kailan titiisin ang character ni Sanjo ang lahat ng nangyayari sa pamilya. And we believe na tayo may Sanjo na characters sa pamilya natin. Yun nga sa next question ko direct. Sa lahat, siguro kung sino gusto sumagot, except si Johara at si Tina, parang bata pa kasi nila, baka hindi pa nila masyado na yung toxic sa family, di ba? Lahat siguro makaka-relate, baka lahat, I'm sure lahat ng masagot na nakaka-relate na mayroong toxic talaga sa pamilya natin, di ba? Or kahit sa sarili din natin. Paano nyo nahahandle yung gano'n sa inyo, personally sa inyo? And we started from Sanjo. Paano mo yung, I'm sure siguro nakarelate ka rin, may toxic din talaga sa pamilya. Paano mo yung nahahandle? At paano mo nalagpasan? Tapos ka na ba doon sa toxicity na yun? Ganun talaga Ganun talaga. Hindi mo mapipili kung sino pamilya mo. Paglabas mo sa mundo, sila yung pamilya mo. So nasa inyo na lang kung paano kayo mag-grow sa family. Hindi mawawala talaga yung, lalo na kung hindi ka naman nag-iisang anak, parang kami, 6 kami. So, siyempre, hindi naman pare-parehas na lahat yung may susulat na magiging maganda yung nangyayari sa buhay. Pero, siyempre, hindi tao lang tayo lahat, hindi natin naiiwasan na may maingitan. Pero, wala, pamilya kayo Kung sino meron, kung sino may kaya, siya dapat hindi mo na kailangan iutos yun. Kumbaga, dapat intindihin mo na bilang kapatid o bilang anak na huwag naman masyadong selfish, di ba? Kasi sinong tutulong sa kanila? Kung ikaw mismo kapamilya, hindi ka tutulong, mas lalang ba ng tutulong na galing sa labas, di ba? So, tingin ko, hindi siya parte siya ng buhay at hindi naman habang buhay magiging gano'n. Malilipasan, kailangan pagdaanan para matutuloy. Para matutuloy naman kung sino yung naging toxic doon, kung sino man yung lagi na lang sumusuporta o mga ano. Parang lahat yan may lesson, lahat yan matututo sa dulo. Doon diliwanag at doon sisimula ang panibagong, di ba? Panibagong simula ng buhay nila. Sanjo, hindi na masyadong detalye, siyempre. Hindi rin siguro sa unfair din sa mga ibang involved kung nakikwento mo ng gusto. Pero malaking bagay ba yung pagkakaroon na ng pamilya, may asawa ka na, may anak ka na, kahit pa paano nalagpasan mo na yung toxic na yun? Una-una, napakasarap talaga na magkaroon, napakasarap na pakiramdam na magkaroon ng sariling pamilya. At alam na ngayon, meron na rin akong anak. Siguro yung pinaka-challenging, yung pinaka-tiring, pinaka-masarap at pinaka-gusto kong role sa buhay ko, yung maging asawa at maging tatay. Kay Ria sa anak namin. So,
mas lumalim yung sense of responsibility, hindi lang sa pansarili, diba? Kasi sa ngayon, hindi na lang sarili ko yung iniisip ko like before. Ngayon lahat ng desisyon ko sa buhay, parami ng involved na kailangan intindihin. So, yun, mas masarap, mas sumarap, mas naging exciting, mas nagkaroon mas malalim na purpose yung buhay ko. Siyempre, panibagong chapter na kasi yan. Good luck. Thank you. May madadagdag yung iba sa mga cast. Siguro si Oji. Oji, ang dami mo rin siguro pinagdaanan sa family. Paano mo na lagpasan yung ganong mga toxic yung talaga? So how to get away with this toxicity, kumbaga. Hindi ko naman sinabi yung toxic family, ha? Kundi yung mga toxic lang talaga na pagdaanan mo. Sanay naman na tayo dyan. Bata pa lang ako dami ko ng problema sa buhay. Yun yata sa ng mga bading talaga, di ba? Ay, inamin ko na ba, Gorky? Ako na nag-open para sa'yo. Gorky na pala siya yung mga anak ko. Ay, sorry naman. Hindi, di ba? Ang bading naman talaga ganoon, di ba? Yung dati, tampulan ng tukso, feeling nila salot sa bahay, malas sa bahay, malas ang baka sa bahay, ganyan. Noon yun. Ngayon mo sabihin niya, puputakin ka ng bashing. So, syempre, yung mga ganon, kesa magdamdam ako, yun ang nagpatatag sa akin. Ngayon mo ibigay sa baklang Gen Z yan, tinan mo. Baka yung iba, magpakamatay na lang. Oo, di ba? Oo, tayo, Diyos ko, parang bahagi na yan ang aming kung ikukumpara nga natin yung sitwasyon natin bilang Gen X sa Gen Z, hindi magkakaintindihan ng Gen X at Gen Z. Kung paano natin atakihin yung problema ng araw. Ngayon, gusto yung ang daling magsawa ng mga bata ngayon. Yung mga empleyado nga, kakapasok lang, ang gusto mataas ang sweldo. Kakapasok lang, gusto nagsawa na agad. Parang gusto agad YOLO. Di ba? I mean, gusto nila yung happy-happy lang. Hindi naman yung pinagdaanan natin ng araw na kami nga, Diyos ko, 50 pesos talagang ginto natin namin doon. Kayo, Diyos ko, magkano baon nyo? Tapos nire-reklamo pa kayo. Ayan, pinapalinggan niya yung radyo na. Hindi, yan. Mga anak ko, mga mababait naman yan, mga yan. Basta huwag mo lang gigisingin. Hindi, joke lang. Hindi, naman yan. Kaya nga yung mga natututunan ko nung bata ako, nung na-realize, yung mga realization ko nung bata ko, syempre, yun ang, pag kinukwento ko yun sa mga anak ko, nababaduyan sila. Nakokornihan sila. So, minsan na lang, pag nagtanong sila, ayun, sasamantalahin ko. Kukwento ko kasi nagtatanong sila. So, ganun yung mga bata ngayon, ikaw na mag-a-adjust sa kanila. Medyo pipihit ka rin para, kasi hindi kayo makakaintindihan pag pinairal mo yung pagiging sundalo mo nung araw sa kanila. Hindi pwede na yung ganyan ngayon. Kaya, nagkakaintindihan naman kami ng mga anak ko. Mga babae yan, Kaya, si Richard, ikaw ba may nakarelate ka din sa mga anong karakter na tinutulong sa movie? At of course, napagdaanan mo rin yung gano'n, may mga toxic yung talaga, paano nila? Parang hindi sa akin applicable yung hindi ko alam kung toxic na pero disagreement sa family, meron mga maling decisions. Pero siguro tingin ko yung yung approach mo din, kung paano yung na-approach yung gano'n dumadating ba sa'yo o nararamdaman toxic yun o feeling mo responsibilidad mo na tulungan yun. So, sa akin siguro hindi ko nakikita toxic, mas nakikita kong responsibilidad yun. Pero aware ako na usual problem ng Filipino family yung laging yung pagiging toxic. Yung minsan, hindi tayo, yung
mga member ng family, ng Filipino family, hindi nakatindig sa sarili nila. Minsan na maaasa sa isang member ng family. Aware ako din. I'm proud to be part of the project. Kasi bihira na may nagtatake ng gano'n eh. Diba? Imagine kung ang daming family gano'n, diba? Ang hirap umundal nila at ng buong Pilipinas. I hope yung kulturang gano'n sana magising sa ganito mga project. Mawala sana. Proper parang mahirap. Parang nakahalakihan na natin yan. Last kay Miss Leslie, baka may madadagdag ka. Then finally siguro si Ma'am Susan. Since baka marami ka talaga na pagdaanan siguro Ma'am Susan. And kay Miss Leslie. Napakaganda ng pelikula, ng kwento. Kasi ever since I got involved, parang it made me reflect sa sarili kong pamilya, mga experiences. And it made me realize na hindi sa meron yung i-label mo toxic, pero question talaga kung ano yung mga nakagisnan natin. And a lot of times, parang thinking of my family, hindi sa sinasadya na maging toxic. Pero sa nakagisnan nila, sa paniniwala nila, tama ako. So tama ako, kaya ako nilalaban ko, pero hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. Na toxic. Toxic ka na pala sa kanya. Yun nga, toxic ka na pala ako sa'yo. So parang iniisip ko din certain things na feeling ko tama ako na meron pala akong nasaktan na family member na hindi ko talaga sinasadya. So parang nagtatanong din siya na ano yung tatanggapin natin? Parang it also makes me ask kung ano yung unconditional love. May hangganan ba yun? Dapat ba mag-set ng boundaries? Tapos kung nag-set ka ng boundaries, ibig sabihin nun, hindi na siya unconditional love kasi parang nag-set ka ng hangganan. Yun nga, so parang ang galing kasi yung film asks a lot of questions and it also makes us reflect. And I think it will start a conversation na, oo nga, parang where are you coming from and what is your perspective? At yun, parang we will agree to disagree, how do we come to an understanding kahit iba-iba yung paniniwala natin at yung mga perspective. So, hindi sa parang talagang masasabi natin siya yung tama, siya yung mali. Pero parang just really questioning all of that. And then, if we really love each other, parang natin ayusin yun. So, parang I feel like it will spark a lot of different conversations. At parang maraming rin reflections on my family and my experiences na yun, parang it makes me more mindful of my behavior. At ngayon, kasi syempre we have our family that we grew up with, tsaka yung chosen family natin. Ngayon na parang I'm more aware of certain things na toxic pala sa iba, parang I really try to break that pattern with my own daughter. Para I'm not mindlessly hurting her feelings. Yung talagang I make sure she tells me how she feels. I also explain where I'm coming from. Para kahit magkaiba kami ng perspective, makakahanap kami ng that middle ground. Thank you. Finally, Susan. Wala naman toxicity masyado sa family namin, pero sa observation ko po, I think 3 key factors in solving the toxicity in any family. Number 1, communication. If you can't communicate, go to a therapist, find a bridge para magkaroon ng communication sa family. I think number 2 would be acceptance. You accept your family as a member. And I think ang pinaka-importante sa lahat is love. Lalo na kung family kayo, mahirap magmahal sa mga tao, mahirap sa inyo. Pero siguro yun ang key ng buhay. Kasi our life really is really just for love. We love our jobs, we love our co-workers. I think that would be the answer to that. Hello po. Hi po. Sir Roger. Hello po. Yes po. Kanina po, na-mention nyo na parang inintay nyo po muna si Sanjo bago mag-go yung project. Bakit po si Sanjo? Parang ano po ba siya naka-design yung project para kay Sanjo? Si Sanjo, kasi parang siya yung sumasalamin sa yung itsura niya kasi talagang parang tagapagtaguyod ng pamilya. Parang gano'n. So sabi namin ni Ethel, kailangan makuha natin si Sanjo. Kasi marami rin naman napatunayan si Sanjo
Yung Kiss to the Heart, yung pinanood ko, mahusay siya. Yung kay Judy, yung Teleserila, yung kay Janine. Sabi ko, hindi na tayo mahihirapan dyan kay Sancho. Kaya pag napauo natin si Sancho, saka pa lang tayo mag-casting. Kaya, magtutuwa naman kami kasi magkumpare din naman kami ni Sancho. So, inaanak niya yung aking middle child. Oh, middle child din pala. Middle child din siya. Tama? Oo. Kaya sobra siyang in love dun sa story. Parang first choice ko talaga si Sancho. Only choice si Sancho for this project. Oo. Sabi namin, pag tumayo si Sancho, wala. Kailangan namin mag-meeting ulit ni Ethel kung sino na naman yung next namin. Kasi doon namin ihulma yung mukha ng mga kapatid, nanay. Kaya, yun, nung umuo siya, yun. Nakadrawing na sa amin to Pag umuo lang si Sancho. Sige po, kay Sir Sancho po. Ito po. Sa pagtanggap po ng mga project, kasi ito parang anak, family project yung ginawa. Naka-ano ba yung parang yung pag-tatay mo na ngayon? Naka-affect ba yun sa pag-ili mo ng mga project? Siguro yung hindi ko naman yung pagtanggap ng project, hindi ko naman parang nakamitin sila na hindi yung pumasok sa isip ko. Yung pagiging OFW, yun yung parang, finally, hindi ganun ng character na in-offer sa akin na sasalamin sa lahat ng mga kababayan natin sa ibang bansa na talaga. Ang hirap doon, iiwan mo yung Pilipinas, iiwan mo yung pamilya mo para magtrabaho doon. Tapos, di ba, ikaw yung magtatrabaho, nagtagulo, tapos palayo ka pa sa kanila. Yun yung gusto kong gawin na role. Dahil maraming makakarinig. Marami tayong kababayan sa ibang bansa na kailangan natin ipakita yung kwento nila para naman ma-appreciate ng mga tao na hindi ka nakabili yung buhay ng OFW. Ready ka na po ba kasi Monday mag-start kayo ng shoot? Paano magiging dynamics ng personal schedule? So I think ready na kami. Si Derek, nandito na kasama namin yung cast and salamat talaga Ate Carla na pinacilitate niya yung workshop namin. And happy ako na hindi na namin paproblemahin yung mga connection, yung dynamics ng pamilya, yung connection ko kay ate, connection ko kay nanay, connection ko sa ibang kapatid ko, and sila, vice versa, ganun din lahat. Parang lines na lang ang kulang, and black and white. Tatakbo na yung siya. Thank you po. Thank you. Yes, Jude Cartalapa. Hi, good evening. Lionware TV. I'd like to throw my question to Sancho. Sancho muna. Susugan ko lang yung, I'll just pick up dun sa, about toxicity. What has fatherhood made you now that you're a father? And then, what particular issue, apart from the poverty issue na na-mention mo, based dun sa movie, what particular issue would you want to protect your child? Or, parang hindi siya ma-expose sa particular toxicity now. Kasi ang word na toxic has evolved. Before, ang toxic naman is just used sa mga medical people. Sinasabi nila, ang toxic ng schedule ko, that means hectic. But now, it's different. Mahirap yun dahil sa panahon ngayon, sa generation na ngayon at sa waiting generation ng mga bagong pangarap ngayong taon na ito, mas mahirap yun. Para sa akin bilang tatay, mas magiging aware ako sa lahat ng mga magiging desisyon ko. Like, sabi ko ngayon na newborn, masyado pang maliit, masyado pang bata. Diba, maraming lumalabas sa social media, mga anak ko, hindi ko naman anak.
hindi ko naman anak yun. Mga gano'n, na parang, well, hindi na natin may iwasan yan. Nandito na yung pati ng buhay natin lahat yan. So, ikaw na yung mag-decision, ikaw na yung gagawa ng paraan. So, paano mo matis pa paano, mabawasan na yung gano'n na hindi magkaroon ng stigma o ma-trigger yung anak mo, yung bata para. Kasi pag nag-iisip na yan, di ba? Baka mamaya, may mga ginawa ko ngayon, panahon niya ng habang bata siya, ng balang araw, isisi niya sa akin pag nakita niya sa online, pag nakita niya sa internet na parang may walang consent. Diba? Mahirap din naman. So, hanggat maaari, protektahan ko yung anak ko sa mga ganong klaseng toxicity sa nangyayari sa paligid. Pero, siyempre, expose ko pa rin naman siya. Gusto ko naman na maging normal talaga sa tao. Parang ako, na lumaki sa probinsya, lumaki sa Manila, gano'n, na lumaki sa alin, marunong makisama sa tao. Okay. One last question, Miss Leslie. The last time I saw you was with O-Shopping. What kept you busy during the pandemic and now that you're doing this one? Yes, my life as an O-Shopping host. Yeah, so I was able to host with O-Shopping hanggang pandemic. And ever since then, I'm still being able to continue hosting, pero nagsimula talaga ako sa teatro. And it's something that I still kept on doing throughout the years. Hindi continuous kasi medyo, while it's my first love, it is very time-consuming. So, hosting for events, I also put up a small theater group. We do mga theater workshops for kids. We work with different schools, tsaka gumagawa din kami ng mga interactive performances. So, a lot of it is sharing the craft with children and with schools and with families. At very fortunate kasi nakakagawa din ng mga independent film projects also on the side. At ngayon, sobrang excited ako na mapagalingan sa proyektong ito, to be able to act with Tita Susan Gozanjo and to be part of Mama Og's production and to work with Direk Lau and Direk Carla and Miss Ethel and with Jan and everybody in this cast. I'm so excited to have this project to sink my teeth into. Thank you. Mama Og, congratulations sa project nito. Gusto ko sana tanongin, ba sa lahat ng mga topic na pwede mong i-cover, bakit family drama yung na-entice ka talagang i-produce? Kasi bawat isa sa atin may pamilya. Meron din naman tayo, nag-iisa na lang tayo sa buhay at nangangarap magkaroon ng pamilya. Dito, si Sancho, nangangarap siya ng totoong pamilya na dadatnan niya sa bahay. Kaya, dito umiikot talaga kasi relatable lahat yung mga sitwasyon dito. Pag napanood ito ng kahit sino, ay ako yan. Oh, nanay ko yan, ganyan. Ay, ganyan yung kuya ko. Ay, ganyan yung ate ko. So, puro makaka-relate talaga tayo. At wala namang, lahat naman talaga pag tungkol sa pamilya, meron tayong sosyo ng kwento doon. So, kaya yun ang napili ko. Tsaka, pinag-isang utak yan namin lahat. Lalo na ni Jan, ang aming writer, si Ethel, ako, si Direk. So, talagang tinilad-tilad namin ang bawat eksena. Kaya naman nagustuhan nila yung script. And sinabi mo nga kanina na na parang dream mo pala ito mag-produce. So this will be the first of many. Hindi. Meron na akong na-produce dati. Pero maliit lang yung budget na hindi mo siya. Hindi ganito trip po. Trip lang natin yung trip lang na hindi. Ito kasi, mas may budget ito. Oo, syempre, kailangan wala naman kami CGI dito. So, pabuhiin na lang namin sa napakaganda ng paglalahad ng kwento at ng direksyon ni Direk Lau. Thank you so much. And my next question is for Sanjo. How did
being a new father affect your showbiz schedule? Nakatulog ka na ba? Kamusta? Diba? Mahirap, rewarding maging new dad, pero talaga challenging din siya. Kamusta yung sleepless nights? Wow, grabe. Parang bumalik ako sa nung wala pang cut-off ang mga tapings. Segue. Hindi, actually, mas si Ria, mas siya yung napupuyat. Ako naman, after 2 weeks na alternate kami, sabay kami talaga check doon sa anak namin. Nasanay na rin, and hindi siya mabigat sa loob kahit wala akong tulog. Parang pag nagising ako kahit kulang tulog ko, tapos gising din si baby, mas masaya pa ako kahit wala akong tulog. Alam mo yun, nagtatatnan kung relax siya, pwede mo siya laruin, or kung hindi naman siya relax, ako naman yung itatry mo, gusto mo maintindihan, parang mapatahan, parang mapatulog. Ang hirap eh. Pero pag nagawa mo na lang, parang sobrang gawa din naman para nangyari sa ulit. Di ba palit ka rin ba ng diaper? Yes, pero dahil nakaipon naman ako ng pampasweldo sa pwedeng helper na meron naman kami ginawa. So para din, alam nyo, para din sa sanity namin. Lalo na ngayon, nung magsimula na ako ng trabaho, kailangan ko yung pahinga. So siguro naman parang mas maging practical lang. Para makabalik na rin ako sa work, para makapag-provide ako sa pamilya. Speaking of work, isa ka sa, of course, pinaka-in-demand actor, we know that. How will this affect yung mga tatanggapin mong projects in the future? Ang pagiging ama? Hindi pa naman ako bago pa ako magpag-asawa, bago pa ako magpamilya, nandun naman ako sa posisyon na talagang namimili na ako ng project. Hindi na ako dun sa kailangan ko magtrabaho dahil kailangan ko magtrabaho. Nandun na ako sa posisyon nung time na gusto ko ng gantong gagawin ko, gusto ko yung mga hindi ko pa nagagawa. Yung mga quality projects na pwede kong ipagmalaki o pwede kong, pwedeng makapagdagdag sa akin bilang aktor. And, alam mo, siyempre gusto mo na ma-experience yung mag-level up ka naman, mag-iba ka naman ng path. Diba? Yung subukan mo naman na lumayo. Diba? Tulad nito, hindi pinag-uusapan ng pera, pero ang sarap gawin, excited ang gawin, di ba? Gusto mong pasukin, hindi mo ni-imagine kung na nakikitain. So yun, nandun na ako sa ganun posisyon. At hindi na ako nakikipagtayo kung tatawad o kanto. Hindi ko naman yung pwede yung namin. Kaya gusto ko talaga yung project na yun. Ayaw mo mapunta sa ibang artista, kasi yung actor, gusto ko akin lang ito. Bongga. Thank you so much. Thank you po. Congratulations. Okay, last question na. Sino? Isa po, yes, Alan. Tanong ko lang po. Kumbaga, curious lang kami, ito na po ba lahat yung cast? O para kasi curious yun kami, tinatanong namin kay Sanjo. May magiging leading lady po ba siya rito? Meron siya. Kasi ito kasi, pamilya kasi sila. Ayaw namin haluan ng ibang cast pa. Na imbitahan pa ibang cast para pamilya lang yung kanilang picture sakali. Anyway, ang leading lady ni Sancho ay si Kim Rodriguez, na alaga ko din. So, yun. Tsaka yung epal na hipag ni Tita Susan, si Cheryl Lara. Tsaka special role naman si Noni Benjamin bilang backstory na siya yung tatay ng nabubuhay pa. Dahil OFW po yung team, di ba, si Sanjo, may shoot abroad din po ba kayo? May shoot kayo abroad? Or dito lang sa Pilipinas po? Umikot kasi yung kwento dito eh. Kaya huwag ka na mag-suggest, Alan. Maganda
naman, kayo naman. Hindi, kasi dito naman talaga. Siyempre, intindi na ng mga tao yung pag napanood nila na, galing ng abroad. Ganon. Congrats, no? Ito na si Rose. Ito na si Rose. Kay Olgie, looking back, no, parang pagtitingnan mo yung mga naabot mo na, achieve mo na, yung tinatawag na marami kang hiniling, hinigay, pero marami ka rin hindi, pero parang achieve mo ka. So, sabi mo isa pala sa pangarap mo talaga, maging movie producer. Ito na, nangyayari na. May pangarap ka pa ba na hindi pa nangyayari? Okay. So, una, nagsisimula naman ako, 16 years old, gusto ko lang maging reporter. So, nung naging reporter ako, nabigyan ako ng chance maging voice-over announcer. Hanggang sa maging segment host, kasama ko si Ethel. Segment producer ko siya, ako yung segment host niya sa Showbiz Linggo noong 1992 hanggang 1998. Tapos Christopher Minute, 1995. Tapos naging radio announcer ako sa DCMN. So lahat na daanan ko, ay natutuwa naman ako kasi kahit hindi ako kahit hanggang first year college lang ang natutukan ko, alam mo yun, higit pa sa college graduate yung na-achieve ko. Kaya isang criteria for judging, yung dapat marunong ka makisama, hindi ka manloko ng kapwa. Para mas maluwag ang grasya sa'yo. Kaya pag mayroong mga umaaway sa akin, sila lang umaaway, hindi naman sila pinapangalawahan. Kahit may umaaway na, alam mo na, kahit mga na-achieve ko pa, mga 5 libel cases, mga ganyan. So, yung 3 dismiss, di ba, cute, nakatuwa, 2 na lang. Diba? So, kinukwento ko to kasi, syempre, may mga achievements ako sa buhay. Meron din ako mga problema. Pero part ng bahagi ng pagiging reporter natin yung mga libel cases. So, hindi tayo nakakawala dyan sa ganyan. Pero, hindi naman para matulog tayo dyan or dibdibin natin yan. Bahagi nga yan ng mga pagsubok sa buhay. So, basta, wala kang tinatapakan. So, may pangarap ka pa. May pangarap ka pa. Ito na yung ultimate ba? Maging movie producer? Hindi ko alam kasi kung hindi ko nga alam na mararating ko ito. Gusto ko lang maging reporter. Diba? Kaya hindi naman, meron akong show sa TV5. Aarte ka pa ba? Pero hindi ka natatakot na pagiging producer na yun. Kasi nga, di ba, alam din natin kasi ito wala ka nagsabi na kung sa 10 pelikulang pinalabas niya, 2 lang anak talaga. Yung gano'n. So, ready ka na. Huwag na mamakyakin, pero napag-isipan mo yun. Ay, oo naman, syempre. Basta mo naman isasala yung bahay mo, uubusin yung pera mo, para nagsugal dito. Pero, di ba? Pero sabi ko kay Ethel, magawa ko lang ng pelikula ng to, di salamat sa Lord dahil kumita. Kung hindi man, ang dahil kung target din namin maka-Netflix. Alam mo, pag napanood ka sa Netflix, iba, parang tumataas yung premium mo, di ba? Kaya, sila rin naman, gusto rin nila makapanood sila sa Netflix. And I'm sure, tatanggapin ito ng Netflix balang araw, pero mas maganda yung cinema experience nito pag napanood nyo sa sinihan. Okay, thank you. Nanjo na lang. Nanjo, how do you feel na ikaw yung talagang, kumbaga sabi nga ni Oli kanina, sugalan. Ikaw yun among the many actors we have. Kasi siyempre, sobrang talaga akong thankful dahil may mga roles talaga na alam mo yun, parang ako yung tumalabas sa utak,
siguro dahil na rin sa 18 years ko na rin sa industriya, madali na kasing pumili dahil kung may concept pa, siguro yun ang ganito ko nang pumasok sa isip nila kung magla-line up sila ng mga pwedeng maging role in Arsenio. Siguro dahil sa mga ginawa ko rin projects before, na magiging mabuting tatay, lagi akong tatay ng mga nil-launch natin child star, na may mga superstars na siguro, masarap na pakiramdam na meron kang ganung swerte na at least meron mga tao na lagi kang naiisip pa rin. Hindi yung, diba, nasa top of mind ka pa yung dapat may mga dating project. Actually, ano different dito sa mga nagawa mo na? Yung totoo, kaka-survive, kagahan? Ito siguro magiging kaibahan nito, yun na yung plano ng group ni Direct, ng group yun. Para ka talagang manunood ng mga ordinaryong tao na pinunan na mayroong camera siguro na mapapalabas. Kumpara ko doon sa mga dati kong nagagawa, siyempre, iba naman talaga pag TV at movie, magkaiba sila ng atake. So, excited ako dito sa project na to dahil yung lahat ng mga pinapangarap ko na mangyayari sa isang project, eh parang dito ko magagawa yung pagiging natural, yung pagiging authentic, yung subtleness ng mga emotions na naniniwala ako na hindi kailangan mas pinipili, mas tago, mas ramdam. Yung ganung atake, gusto ko na hindi ko pa masyadong na-experience sa mga ibang project. Ganda lang. Na-excite ka nung makita mo na kung sino pala yung mga kamukha mo? Oo naman, unang nanay ko. Pero mas na-excite ako na iba naman ang dynamics namin. Kasi before, kopra namin kay Tristan, mahal na mahal namin sa Tristan. Tingnan mo pa lang si Nanay Susan, mahal mo na agad rin. Excited ako kay Leslie sa bata, kay Johara na grabe, parang second day pa lang namin nag-ibig. Parang ang dami na namin trabaho nagawa. Ganun na yung connection namin with the guests. Si Tina naman, na ngayon, from kahapon, sa araw, and then from today, ang laki na ng difference. Sobrang open na siya. Unlike parang nung sa araw, kaya pa siyang tanong na hindi na-experience. So medyo nararakal pa siya, parang marami pa siyang gaya. And then yun, parang yun, sobrang free na lang feeling. Hindi na sa akin. Pati daw si Direct Lao kasama. Pati daw ikaw po, ang aming ranking. Oh yeah. Kuya. Thank you po and congrats sa lahat. Thank you. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. Paki-hashtag na lang po yung hashtag how to get away from my toxic family. Ayan. Tapos, pwede ho kayong, pwede rin natin silang supply ng pictures, no? Yung sa pictorial. Para makita nila na parang magkakamukha pa sila. Oo. I-send namin sa inyo yung mga pictures. Oo. Paki-ano lang yung email Tapos, ano ba ito? Anyway, maraming salamat po sa inyo. Wala nang tanong. Group picture. Group picture. Thank you. Thank you, Leslie. Thank you so much. Tita Susan, thank you.